Sige po, pwede na po ba na gather na po tayo dito? Para maaga rin po tayo makatapos at makapunta sa ating mga fellowships. Sige po, let us start na. Ay, mga kabataan, pwede na po ba tayong lumipat dito, everybody? Para po on time yung ating fellowship mamaya. May short practice lang daw po yung music after. Sige po, pwede na ba tayong magsimula? Okay, let us pray na po. Father God, we thank you. Salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa through your word na aming pong pag-aaralan. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. See, itutuloy po natin yung pong mga feast ng Israel. Nasa panlima na po tayo na feast. Okay? So, nandito po tayo sa Rosh Hashanah or sa Feast of Trumpets pa rin po. Hindi pa po tayo pupunta dun sa ika-anim kasi marami pa pong dadaanan nito. Kasi since nandito na po tayo sa fall na feast, sa pista ng falls, marami po tayong dadaanan dito about the end times na kailangan po nating malaman. Okay? Sige po. Balikan po natin yun pong mga biblical holidays. Doon po sa spring holiday, natapos po natin yung Passover, Feast of Unleavened Bread, First Fruit, Pentecost. Na sinasabi po natin na naganap po ito doon sa unang pagparito ng Panginoon, doon sa first coming ng Panginoon dito sa lupa. So, nandito po tayo sa part na to. Andito pa po tayo sa church age. So, wala na po tayo dito sa spring holidays. Andito po tayo in between the spring and the fall holiday. Andito po tayo ngayon sa church age. Andito pa po ang church sa lupa. Okay, malinaw po. So yung susunod po na holiday is fall na po sa taglagas. Okay. So nandito po tayo sa trumpet or dun po sa Rosh Hashanah or Yom Teruah na yun din po ay ginaganap na Rosh Hashanah na kanila pong New Year. Okay? Next. Kung susundan po natin ito, so yung church age, tapos the rapture of the church, then ang ano po kasi idea, tayo po kasi ay naniniwala sa pre-trib. Bago mag-tribulation, ikukuhanin na po ang church, di ba? Yung po mga binigay ko na sample last Sunday. Yun po yung pinapaniwalaan natin. Pero, syempre, only God knows. Kasi for every, ibang mga churches, sabi ko nga po sa inyo, may naniniwala na sa kalagitnaan ng tribulation, tsaka ira-rapture yung church. Meron naman po, matatapos mo na yung tribulation, tsaka pa po iaakyat yung church. But we believe, ang pinapaniwalaan po natin at nawa, loobin ng Panginoon na yun yung mangyari talaga na pre-trib. Bago dumating yung paghihirap dito sa lupa, sa mundo, tayo po ay i-meet na ng Lord dun sa air through rapture. So kung ganun po yung mangyayari, pag na-rapture na po yung church, kasi meron pong verse, kung hindi po ako nagkakamali sa Corinthians or yung sa Thessalonians, na kaya hindi pa raw po nakakalabas yung Antichrist kasi nandito pa, may pumipigil pa dito. And sabi po ng mga Bible scholars, ang pumipigil daw ang banal na espiritu. The other naman, ang sinasabi, ang pumipigil yung church. Andito pa kasi yung church. Kaya hindi pa totally makapaglantad ang Antichrist for tribulation. Kaya pag inakyat na po ang church, okay, yung church, hindi itong simbahan mismo na to, na ira-rapture. Tayo po yun. Na
halimbawa, nasa eskwelahan man yung mga kabataan, kapag nag-rapture, biglang mawawala ka na lang doon. Or nagtatrabaho ka, bigla kang mawawala. Nagda-drive ka, so marami raw pong magkakaroon ng mga aksidente. Kasi how about, yung piloto ay Christian, tapos ni-rapture, di ba, bagsak yung aeroplano, di ba? Yung mga kotse, Kristiyano yung ira-rapture, so magkakaroon ng mga bangga. Magkakaroon po ng maraming disasters or catastrophes. Then darating po yung tribulation. Ano ba yung tribulation? Yun po yung 7 taon. Mamaya po, iisa-isahin po natin yan, tribulation period. Then magkakaroon po ng judgment seat of Christ, marriage of the supper of the Lamb, second coming. So yan po yung atin po mga i-discuss ngayon. Okay. Next. Ang tanong natin, di ba sabi natin nung nakaraan, one of the signs is yung salita ng Diyos maipangaral na sa buong mundo, di ba? Then kasi nakita natin yung mga birth pangs no, na mga nangyayari na digmaan, ano pa yung mga lindol, yung mga tagutom, di ba? Yung mga bagay na yan, nangyayari na po yan. So yan po yung mga birth pangs sa tinatawag, pero hindi pa yan, hindi pa talaga yan. Kumbaga, mga signs lang yan ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. So, may mga ipakikita lang po ako sa inyo na mga bago po ito. Mga updates. Kasi, dapat ba ang Kristiyano matakot dahil malapit nang bumalik ang Panginoon? Ano ba ang dapat na, sige nga po, tanungin ko kayo, ano ba dapat ang reaksyon ng tao, ng Kristiyano, ngayong nalalaman niya na malapit nang bumalik ang Panginoon? Sam, ikaw. Anong reaction mo ngayon na nalalaman mong malapit nang bumalik ang Panginoon? Reaction lang. Reaction? Hindi naman ako nagugulat kasi talaga naman darating dun eh. Hindi raw siya nagugulat. Si John mismo nagsabi, even so, Maranatha, come quickly, Lord. Yung pagdating ng Lord is the greatest news para sa Kristiyano. It's the end of the ages. It's the beginning of heaven. Sa mga kabataan natin na nandito, ano ang reaksyon nyo na nalalaman nyo malapit nang dumating ang Panginoon? Shalom. Masaya po. Masaya po. Masaya, ikaw. Dapat po maramdaman po natin na feel na ready na tayo. Ano na? Dapat ready po tayo. Dapat daw ready tayo. O si Jacob, ano masabi mo? Ano po? Masaya po. Masaya. Okay, masaya daw. Kasi meron pong ibang mga Kristiyano na natatakot. Ang takot nila is siguro po yung tribulation period. Okay, so meron po akong mga nakita dito sa internet na Muslims murder 25 Christians in latest violence across Nigeria. Pastor killed church. So, ibig sabihin, talaga naman pong grabe po yung persecution ngayon na nangyayari, especially sa Africa, Nigeria, sa Sudan, at kung saan-saan pa pong lugar, nakita natin, persecuted po ang church. Kaya mapalad po tayo na nandito ngayon. Tayo po ay malaya na nakakasamba sa Panginoon. May nabasa pa nga po ako somewhere in America, parang in Chicago, meron pong mga hinuli, just nag-post lang sila ng mga verses sa Facebook. So, antindi po ng ano na ngayon, ng mga persecution sa mga Kristiyano. And isa pa po ito, to worry. Hindi ko alam kung to worry or isa po ito sa signs. Binigyan po ng isang award si Donald Trump. Ang nagbigay po ng award na to is mga the Israel Heritage Foundation. Binigyan po ng isang parang trophy si Trump kasi naalala nyo po, pinagkakasundo niya yung Hamas, yung mga Israelita, yung mga Ukraine, yung Russia. So binigyan po siya ng award. Ito po, pakinggan nyo kung ano nakasulat sa award. Covenant of Peace Award to the Prince of Peace, President Donald J. Trump. Tinawag siya na Prince of Peace. Sino po ba yung Prince of Peace?
si Jesus, ang Panginoon. So, something to watch out. Kaya marami po nagsasabi na baka daw si Donald Trump ang Antichrist. Baka. Marami po kasi sinasabi. Meron pang sinasabi si Elon Musk, yung grabe, yung sobrang yaman na tao na nag-aano ng AI, nagpupush ng mga AI. Siguro na alam to ng mga kabataan. Then meron pa yung si Jared Kushner. Isa rin po itong Hudyo. So marami po. Bakit natin inaano to? Kasi ito po ay mga makikita natin habang naghihintay tayo ng second coming ng Panginoon. Ito po yung to watch out. Pero hindi natin kailangang maniwala sa lahat ng naririnig natin or nakikita natin kasi ang dami nga po mga deception. Okay? So, mga ano lang po ito, something na makita. Okay, next. May mga different terminologies. Hindi po natin to iisa-isahin. And sabi ko nga po sa inyo, maganda sana tayong maglagay nung timeline. Ito yung sunod-sunod. Pero, since iba-iba po, kada denomination, iba ito yung mauuna, ito, ganito. Ang pag-aaralan na lang po natin, terminologies, ano ba ibig sabihin nito? Okay? Sige po. Una, the rapture of the church. So alam na po natin yung rapture of the church. Ano po yung rapture of the church? Sa 1 Corinthians 15:52, Christ comes in the clouds to snatch away. Part po ito ng second coming ng Panginoon na ang Panginoon sasalubungin niya tayo na mga Kristiyano na nananampalataya or not even siguro yung mga Messianic Jew na itataas sa alapaap. Okay, imi-meet natin ang Panginoon doon. Pati yung mga namatay na nakakakilala sa Panginoon, kasabay natin na imi-meet doon sa kalangitan. So, the rapture is imminent. No other biblical prophecy needs to be fulfilled before the rapture. Hindi natin totally alam kung kailan ang rapture. Whether it's bago mag-tribulation, it's kalagitnaan ng tribulation, or after ng tribulation. But we want to believe na ito ay mangyayari bago ang tribulation para hindi na natin madanas yung mga paghihirap na mangyayari. Kumbaga, yung faith natin di ba? May faith naman tayo So, doon natin ilagay yung faith natin. So, nakita natin yung mga binigay natin na example last week. 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ito po yung sinatawag na magkakaroon po tayo ng incorruptible na body, glorified body. Hindi po itong body na to na mamamatay. Papalitan po ng Diyos itong katawan na to na namamatay, nun pong katawan na hindi na nabubulok. Okay? So next, another terminology, the rise of the Antichrist. Siguro naririnig nyo na yung Antichrist, mga kabataan, naririnig nyo na yung salitang Antikristo. Sino ba si Antichrist? A satanically empowered man will gain worldwide world control with promises of peace. Kaya nga po, napapag-anuhan si Trump kasi siya yung lagi na nagpapaayos. Yung sigalot ni Russia at ni Ukraine, siya lagi yung pumapagitna. Yung Israel, yung mga iba't iba pong mga war, siya yung pumapagitna para magkaroon ng kapayapaan. To the point nga na binigyan siya nung trophy na Prince of Peace daw, si Trump. 'Di ba? So, whether it's Trump or not, meron pong mag-a-arise na Antichrist. Okay? He will be aided by another man called the false prophet who heads up a religious system that requires worship of the Antichrist. Ito nga po, kaya Antichrist siya. Si Christ sinasamba, 'di ba? Magre-require siya na pagdating nung panahon na yon, nung tribulation, sasambahin siya. Okay? 2 Thessalonica 2:7-8, ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan, hanggat di na aalis ang humahadlang sa kanya. Ito po yung pinagdedebatihan, itong term na to na humahadlang. Kaya hindi pa raw po nangyayari ito, yung paglantad talaga nitong Antichrist na to. Kasi may humahadlang pa.
Yun nga po ang pinagdedebatihan, ang Holy Spirit daw, mawawala ba ang Holy Spirit? Pero hindi, kasi may mga makakakilala pa sa Panginoon, di ba po? Ang sinasabi naman ng iba, yung church. Pag naialis na ang church dito, tsaka raw po mangyayari yung lahat ng bagay. So ito yung mga mystery, di ba, na mahirap mag-declare na ito talaga yung mangyayari. Hindi nga nakakaalam eh, di ba? Wala nga nakakaalam eh. Only God knows kung kailan talaga. But the point is, mangyayari po ito. Malalantad na ang suwail. Pag naalis na raw po yung humahad lang dito, whether it's the church, kunwari, na-rapture na nga po tayo, kung yan po yung talagang humahad lang, tsaka pa lang po lalantad ang Antichrist. Ngunit pagdating ng Panginoong Jesus, malalantad raw po ang suwail. Papatayin niya ang suwail, bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Pero syempre, may ending po si Antichrist. Diba? Okay, next. Number 3, terminology. Okay, Pahayag 13 verse 1. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Actually, yung iba po, nilalagyan ng pangalan ng mga bansa itong mga 7 ulo, 10 sungay. May mga parang mga countries na inilalagay po sila dyan kung ano-ano po yan. Daniel 9:27, hindi po natin pag-uusapan yon. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Okay? Tandaan po natin, 1 linggo, 7. Naalala niyo po yun sa Korinto, sa Diyos, yung isang araw ay katumbas ng 1,000 taon, di ba po? So sa Diyos po, sa timetable ng Diyos, yung isang araw, 1,000 taon na yon. Di ba? Parang gano'n. Or basta meron something. Pero dito, sabi po dito, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Dito naman po, yung 1 linggo na itinutukoy dito is 7 years. 7 years naman po. Pagkaraan ng kalahating linggo, so ito yung 3.5 years na tinatawag, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Yun nga po, pag lumabas na ang Antichrist, una, parang peace. Lahat, walang problema. Okay lang, maayos na maayos. Pero after 3.5 years, lalabas na po yung kulay niya. Magre-require na siya na sasambahin ng pagsamba. Pero marami pa pong sinasabi po ng mga nag-aaral din po ng prophecy sa panahon ngayon, isa sa sinusubaybayan po ay pagkakaroon ng third temple. Kung maalala nyo po, nagkaroon ng first temple, yun pong kay Solomon. Nawasak po yun, di ba? Then napunta sila sa Babylonia. Then, pagbalik po nila Ezra, nila Nehemiah, binild uli nila yung second temple. Tama po ba? So pagka-build nila, later, nawasak din po yun ng mga Roman Empire, nawasak din po yung ikalawang templo. Then may prophecy po na itatayo yung ikatlong templo bago darating yung iba pang mga mangyayari. Ngayon po, kung ano po kayo sa world events, pinag-uusapan na po yung third temple. Kung nakita nyo po yung picture nung Israel, yung pong dome na parang gold, yung pong ng mga Muslim, parang mosque po yun ng Muslim, doon daw po talaga nakatayo yung templo. At doon po nila balak itayo uli yung third temple. And for so many years, wala po nung tinatawag na red heifer, parang baka po yata yun, na kulay pula. Pero ngayon po, nag-aalaga na po sila ng red heifer. Meron na po. Ang ginagawa nila, pinipili, inaalagaan nilang maigi kasi dapat yung isa-sacrifice nila doon sa third templo, di ba? Dapat unblemished, walang kapintasan. Kaya ngayon pa lang po talagang inaalagaan na po nilang maigi yung red heifer na yan. At bakit ko po sinasabi to? Kasi nga po, malapit na pong, pag naganap po yung mga bagay na yun, then,
Ito po yung mga signs and symbols po. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Okay, next. Okay, ano po yung nakikita nyo? Chips, microchips. Sinasabi po nung iba, meron na raw pong bansa na merong microchip. Bakit? Bakit kaya nagano sila ng microchips na ilalagay sa kamay or sa noo siguro, somewhere? Kasi siguro, kayong mga ATM natin, minsan nanakaw po yan eh. 'Di ba? Or minsan kapag in-insert mo yung ano na yan, nagkakaproblema, baka makuha pa nung susunod sa'yo yung laman ng ATM mo. Baka kaya siguro gumawa sila ng ganito, na yung iba raw po mga tao, itatapat na lang yung kamay nila dun sa machine, hindi na yung ATM mismo yung itatapat. Yung kamay mo na, yung itatapat mo, is makakapag-withdraw na po sila. Kung mapapansin nyo po nun pong nag-COVID, parang nagkakaroon na po ng dry run. Yung mga scanning, i-scan yung noo, or, di ba? Hindi natin sinasabi na yun. Pero yung technology, pinag-aaralan na nila. Di ba po? Pinag-aaralan na nila. And yung pong GPS na tinatawag, alam niyo po yung GPS, yung kapag nandun tayo sa sasakyan, kaya merong mga ways, di ba? Nalalaman nung sasakyan kung nasaan ka. Pag sinabi mo, pupunta ako sa, kunwari sa Tagaytay, tuturo niya sa'yo kung saan ka dadaan. Makikita mo pa rin mismo kung nasaan ka na. Ganyan, ako saan ka dadaan. Kasi may nakamonitor na sa atin na GPS. So darating din daw po yung time during sa Antichrist or sa Tribulation, na lahat po ng tao mamomonitor na kung nasaan. Okay? So yan po yung mga advancement ng technology sa panahon po na yun. Okay, next. Tribulation. Ano ba itong tribulation period na to? Itong tribulation period, ito nga po yung paghihirap na. Sabi, ito yung sobrang paghihirap na hindi pa naranasan kailan pa man. Grabe raw po itong magiging paghihirap dito. A period of 7 years in which God's judgment is poured out into a sinful humanity. Kasi sobra na yung kasamaan ng tao. Kaya nga po, yun po yung pinapaniwalaan natin na wrath po ito eh. Judgment ito ng Diyos. Yun po yung pinanghahawakan ng mga pre-trib na naniniwala na aalisin na tayo dito. Kasi parusa po ito, wrath. God's judgment po ito eh. Sa sama ng mundong ito. Naalala ko po, nung sa Sodoma at Gomora, bago po anihin yung Sodoma at Gomora, naalala nyo po, ang dami ng mga bakla noong time na yun. Diba? Hinahabol pa nga nila yung mga angel. Yung mga angel na pumunta kay Lot, yun pa nga gusto nila si Pinga. Binibigay na nga ni Lot, yung mga anak niyang babae, ayaw. Sobra na yung sexual immorality talaga. Sobrang mga bakla, sobrang mga tomboy na yung mga tao. Ngayon, ganyan na rin po yung nangyayari. Sobrang mga immorality na rin po. So, the Antichrist rise to power is associated with the time of this period. During the tribulation on the earth, the church will be in heaven. Yun po yung pinaniniwalaan natin na pre-trib nga po tayo. Na tayo at that time is nasa langit na po tayo. Sinundo na tayo ng Panginoon dun sa rapture. It is thought that at this time, the judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb will occur in heaven. So ano naman tong judgment seat of Christ and ano naman yung marriage supper of the Lamb? Siyempre, ito po yung pinaniniwalaan natin sa pre-trib. Kasi sabi ko nga sa inyo, may mid, may post-trib. Sa pre-trib na pinaniniwalaan natin, ganito po siya. Siyempre, ang church is na-rapture na. 'Di ba? Dito naman sa lupa, yun na pong tribulation period, yung 7 years sa paghihirap. So ano kaya mangyayari dun sa mga ni-rapture ng Panginoon, dun sa mga sinalubong niya, dun sa air? Ano kaya mangyayari? Okay. So, judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5 verse 10. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya nga,
ang ganda yung message ng Lord na ipamuhay natin yung citizenship natin. Bakit? Kasi pagdating doon sa langit, merong judgment seat of Christ. Ano po yung judgment seat of Christ? Ano po yung itinaas at sinalubong ng Panginoon sa rapture? Mga Christian, tama po? Mga believers, kumilala sa Panginoon. So, kahit pala tayo ay huhukuman din ng Panginoon. Okay. May judgment seat. Pero ano po ba tong judgment seat of Christ? Kumbaga, ang pagkakaintindi ko po dito, kumbaga sa estudyante, di ba, pag estudyante ka, merong mga moving up ceremony, may mga recognition, best in math, ano ba yan, most behaved, most ganito. Parang ganun po yung nakikita ko dito sa judgment seat of Christ, awarding nung mga ginawa natin dito sa lupa. And one thing po, yung mga ginagawa natin dito sa lupa, pwede nating i-fake. Pwede akong kumilos dito sa church, lahat ng mabuti gawin ko dito, pero iba ang motibo ko. Gusto kong maitaas yung sarili ko. Gusto kong makilala ako sa Christian world. Gusto kong ganyan. Ipakikita po dito sa judgment seat of Christ. Makikita dito kung ano yung saloobin ng puso mo dun sa mga ginawa mo na mabuti namang bagay. Kaya lang nakakahiya din, no? Kaya ka pala gumawa ng mabuting bagay. Kaya ka pala, kasi meron ka palang ibang, may iba ka palang intensyon. Diba? So dito po sa judgment seat of Christ, makikita po yan. Ipakikita po sa atin kung tama ba yung naging puso natin doon sa paglilingkod natin sa Panginoon, or baka meron ka lang gustong patunayan sa sarili mo or sa ibang tao. Kaya po, i-check po natin lagi yung ating mga puso sa Panginoon. Okay, next, marriage supper of the Lamb. Ito po yung lagi nating hinihintay. Tingnan po natin sa Revelations 19, 6-10. Meron po bang nakakita nung nawala yung Bible ko dito? Yan po yung sinasabi natin dito, na marriage supper of the Lamb, na ikakasal po ang church sa bridegroom na ang ating Panginoong Jesus. Pero tingnan nyo po, sa Israel, meron pong 3 steps, tawag dito, ng marriage. Okay? Sino po ba yung Pakita ko lang po sa inyo. Hindi po katulad dito sa atin, nakasalan agad. Okay, una po, merong pong tinatawag na betrothal period. Harmony, naman. Ito yung parang engagement or pamanhikan. Parang ganun po yung nangyari. Na ibibigay po sa kanila po kasi merong dowry na tinatawag. Magbibigay ng halaga or kayamanan yung pamilya ng lalaki doon sa babae or sa pamilya ng babae. Yun po, first po yan, nung kasalan po sa Israel. Dito naman daw po sa atin, paano na ito relate sa church? Binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Parang dowry. Tayo po yung bride niya. Tayo po yung bride niya, bride of Christ. Okay? Then, pangalawa po, ang pangalawa pong dito is yung pong parable of the virgins. Naalala nyo po, yung may mga 10 dalaga, yung 5, meron silang ilawan, yung 5 hindi nakapasok. Kasi wala na silang gas, wala na silang ilawan. Okay, ito po yung pahayag 19:6-10. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng rumaragasang tubig at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos, makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Kaya nga po, lagi yung mga mensahe ng Diyos sa atin is i-prepare natin yung sarili natin, mamuhay tayo as dayuhan lang dito.
Kasi ang gusto ng Diyos, yung ikakasal sa Kanya is very pure. Ang gusto ng Diyos, yung kukunin niya na iglesia dito sa church, karapat-dapat sa Kanya. Di ba po? Kaya, yun na lang yung intention ng Lord na tayo po ay i-purify talaga ng Panginoon. 8, binihisan niya siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Okay, mga hinirang ng Diyos, andyan pa po ba kayo? Mga mamamayan ng langit, andito pa po ba tayo? Okay. So, yan po yung marriage supper of the Lamb. Yan po yung ikatlo at final ng marriage sa Israel. Magkakainan na po. Sama-sama na marriage supper. Kasama na po natin ang ating Panginoon. Naalala niyo po nung last, yung huling hapunan, sabi niya, hindi na ako muli iinom nito hanggang sa makapiling ko kayo uli. Yun po yung church kapag ikinasal na ang bride sa bridegroom. Yan po yung sa marriage supper of the Lamb. Okay, next. Ayaw ba? Ayaw. Okay, so next mo. Anong number na yan? Yung after niyan. Sige pa. Ayan. Magkakaroon po ng battle of Gog and Magog. In the first part of the tribulation, a great army from the north, magkakaroon daw po ng kaguluhan, alyansa with several other countries. Siya po yung natukoy sa Ezekiel 38 to 39. Then, magkakaroon po ng abomination of desolation. Ano po itong abomination of desolation? Di ba, yung Antichrist, magra-rise na si Antichrist. For 3.5 years, maganda pa. All about peace. Peace pa, yung inaano ni Antichrist. Pero after 3.5 years, papasok po itong abomination of desolation. Ano po ito? At the midpoint of the 7-year tribulation, the Antichrist breaks his covenant with Israel and show his true colors. Lalabas na talaga yung ano ba talaga si Antichrist. The Jews are scattered and many of them turn to the Lord, realizing that Jesus is their Savior. A great persecution breaks out against all those who believe in Christ. Ayan na po. Magkakaroon na po ng kaguluhan. Doon sa third temple na itatayo niya, nung una, yung pong first 3.5 years, ang Diyos pa talaga, kunwari, yung kanilang sinasamba. Pero doon po sa 3.5 years, second 3.5 years, siya na po ang gugustuhin niya na siya na yung sasambahin. Lalabas na po yung totoong kulay niya. At unti-unti makikilala na talaga na siya yung Antichrist. Makikita po natin itong abomination of desolation po ang tawag dito. Ito yung sabi, walang katulad na parang nilalapastangan ang Diyos. Kasi sa halip na ang Diyos ang sasambahin, ire-require niya lahat na tao na sa Kanya nasasamba. Ito po yung abomination of desolation. Okay, next. Okay, Daniel 12 verse 1. Lilipas ang 1,290 araw mula sa panahon ng papatigilin ng araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. So yun nga po yun. Sa Mark 13:14, kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, yun po yung abomination of desolation. Kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Pag nakita na po yun, yung kasuklam-suklam na kalapastanganan na yun, ayan na. Lagot na yung mga maiiwan dito talaga. Pahayag 12:17. Sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. So, yan po. Kaya marami po ditong mamamatay na kung may mga kasi ang sabi nga po, though merong pre-trib, pero yung mga, meron pa pong di ba, yung dalawang witness, mag-share pa dito ng gospel
Kaya marami pang makaka-realize, halimbawa narinig na nila na magkakaroon ng rapture pero hindi sila nakasama sa rapture. Marirealize nila dapat pala sumunod na ako sa Diyos noon pa lang para nakasama na ako sa rapture. Pero ngayon, alam din nila na hindi ako dapat magpatatak. No? So kaya sabi dito, ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nanatiling tapat. Hindi po talaga sila magpapatatak nung 666 or yung katumbas po nung 666 na yon. Okay, next. Battle of Armageddon. Magkakaroon po ng Battle of Armageddon. At the end of the tribulation period, magkakaroon po ng gera sa Armageddon. Of which doon po i-capture ang Antichrist or si Satanas. Then magkakaroon po ng judgment of the nation. Christ will judge the survivors of the tribulation. So meron pong mga matitira talaga sa tribulation na hindi talaga sila magpapatatak. Pero grabe po talaga yung hirap na dadanasin nila. Ang naalala ko noon, nung bata ako, narinig ko yung tribulation. Sabi, mahirap daw yun kapag may mga anak. Paano kung sa harap mo, unti-unting kukunin yung mga daliri ng mga anak mo? Paano mong ikaw na lang sabihin mo, patayin mo na ako, sige, okay lang. Pero yung halimbawa mahal mo sa buhay, unti-unting tatanggalan ng kuko, ng daliri, paano as magulang, itatakwil mo ba si Kristo o hindi? 'Di ba? Grabe po yun. Pero sabi nga, magkakaroon po ang judgment of the nation, isa-separate doon yung righteous from the wicked. Yun po yung makikita sa Matthew 25:31 to 46. The righteous will enter the millennial kingdom, the wicked will be cast into hell. Yung pong hindi magtatagumpay, makakasama po sa pagtapon kay Satanas, dun sa bottomless pit. At yun naman pong mga righteous na mananatili pong tapat sa Panginoon, sila po yung makakasama mananatili sa millennial kingdom. Ano ba yung millennial kingdom? Pag-aaralan po natin sa mga susunod. Yun po yung 1,000 year na maghahari dito naman po ang ating Panginoong Jesus. Makikita yung difference nung hindi dito naghahari ang Panginoon, nung ang Antichrist ang naghahari. Pag po 1,000 years na naghahari ang Panginoon, or yung millennial kingdom, walang katulad. Imagine mga bata, ang sabi dun sa Revelation, ang kalaro nila, mga leon, ahas. Yan po ang nilalaruan ng mga ahas. Ganun po katindi sa millennial kingdom. Okay, next. 8. The binding of Satan. He will be bound and held in the bottomless pit for the next 1,000 years. Sa Revelation 21:3. Habang naghahari po ang Panginoon dito sa lupa, yung millennial kingdom na tinatawag, si Satan naman po inihulog sa bottomless pit for next 1,000 years. Okay. Ano po yung nakakatakot po ba yung mga magaganap? Nakakatakot na kung hindi tayo ready at kung hindi talaga tayo sumusunod sa Panginoon, diba? Kaya ngayon pa lang talagang palakasin natin yung ating pananampalataya sa Panginoon, diba? Habang yung Biblia natin ay legal pa. Mag-memorize tayo talaga ng mga salita ng Panginoon. Kasi pag dumating yung time, naiwan tayo dito sa rapture, naiwan tayo dito sa tribulation period. Kawawa po tayo. Okay? Next. Ito naman po ay maging inspirasyon po sana natin. Tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon. Okay? Meron daw pong mga iba't ibang klaseng crown or corona. Yung iba, sabi dito, it could be metaphorical. Pag metaphorical, hindi totoo. Kumbaga parang metaphor lang. Pero, I guess meron din dito na talagang literal na corona. Na kapag ibinigay sa atin yung corona na to, ay ibibigay natin sa paanan ng Panginoon. Iaalay natin sa Kanya. Ano po ito? Sana maging inspirasyon natin. Una, the crown of rejoicing. Sa 1 Thessalonians 2 verse 19. Ito raw po ay soul winner's crown. Yung pong madalas nag-share ng salita ng Diyos sa mga tao.
Yung sigurong madalas naghumahayo, sila raw po ay bibigyan ng crown of rejoicing. Whether it's crown talaga or sobrang kaligayahan ang ibibigay ng Panginoon. Di ba po? So, meron po tayong inaasahan na to. The crown of rejoicing. What else? The crown of righteousness. 2 Timothy 4 verse 8, for those who look and love Christ's return. Yung pong mga naghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Naghahanda po ba tayo? Or, lagi lang tayong every Sunday naghahanda para sa Diyos. So for those na laging naghahanda, yung kinikip niya yung sarili niya na sana maging pleasing ako sa Lord. Sana ay matuwa ang Diyos sa buhay ko sa araw na to. Every day sinasabi niya at ginagawa, pinamumuhay niya yan. Meron daw pong crown of righteousness na naghihintay para sa atin. The crown of glory, 1 Peter 5 verse 4. For those who faithfully teach and preach God's word. The crown of glory. So, number 4, the incorruptible crown. 1 Thessalonians 2 verse 19. For those who run a good race in the Christian life, incorruptible crown. Lahat tayo dumadanas ng mga pagsubok, di ba? Lahat tayo dumadanas ng mga struggle. Pag napagtagumpayan daw po natin lahat yan, meron daw po tayong incorruptible crown. Then, Revelations 2:10, the crown of life. For those who suffer for the name of Christ, especially those who lay down their lives for Him, will receive the crown of life by being faithful to the Lord Jesus Christ. Merong pong korona ng buhay, crown of life. Sana po maging inspirasyon sa atin. At the end of the day, pag nakaharap natin ng Panginoon, ano po kaya ditong korona yung ibibigay niya sa atin? Di ba po? So, at ito pong corona na to, hindi naman natin irarampa katulad ng Miss Universe na para sa, sikat, si Miss Mexico kasi siya ngayon yung Miss Universe. Hindi. Yung pong crown, mga crown na to, pag binigay sa atin, iaalay natin dun sa ating Ama sa langit. Parang siguro masarap na marami tayong crown na ialay sa Kanya, no? Siguro kung tayo ay walang crown, papanuorin na lang natin yung iba. Ang dami niyang crown. Ako wala man lang ako maialay kay Lord. Diba? So, let us keep the faith. Talagang yung righteousness ng Panginoong Jesus talagang makita nawa po sa buhay ng bawat isa. So, siguro po meron pa kasi tayong hindi mo na tayo tatanggap ng question. Kung may mga question po kayo siguro sa mga susunod. Pero siguro po yung susunod natin, kung sakasakali po, God willing, is baka mga second Sunday na po ng December. Kasi wala po ako sa Sunday. Sa office po kasi. Okay, so let us pray po. Father God, we thank you sa mga salita mo. Thank you, Lord, for the wisdom na ipaalam sa amin na mangyayari po ang mga bagay na to. I believe hindi para takutin kami, kundi para maging inspirasyon sa bawat isa sa amin na kami ay patuloy na maglingkod sa iyo dahil nais namin na mamapapurihan ka. Dahil nais namin, Lord, na pagdating nung time na makakaharap ka namin, may mga korona po kami na iaalay sa iyo. Wala naman kami pwedeng ialay sa iyo, Lord, kasi ikaw may-ari ng lahat eh. Except yung mga ibibigay mo na rin sa amin. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mapagtagumpayan po ang mundong ito. For we are not of this world. At Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin habang kami po ay naghihintay sa iyo. Bigyan mo kami ng karunungan na wag po kaming madaya. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng maayos, malinis na puso at isipan upang makita namin yung plano mo talaga sa buhay ng bawat isa sa amin. Huwag kaming madadaya, anuman pong mga false teachers, false prophet ang mag-arise. Kundi, Lord, turuan mo po kami na
ilagay yung mga salita mo sa aming mga puso. Bigyan mo po kami, Panginoon, nung pong maayos na discernment upang hindi po kami basta-basta madala ng mga sabi-sabi lang. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa amin po pong mga gagawin. Malwalhati ka po nawa. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po.